Sa inyo. Si Teban talaga. Naniniwala na akong mahaba ang pa mo. Tuwing pupunta ka rito, oras ng pagkain eh. Nasa tiyempo lang ho. Halika't mag-almusal ka na rin. Oo, naku, huwag na ho. Presi. Maraming salamat sa inyo. Huwag na lang. Nako, malamang na may dala na namang kwento tong si Kateban. Sana naman kaya nasagap? Hindi lang basta kwento. Sa pagkakataong ito, nasaksihan ko. Ano naman yon? Yun yung tungkol kay Carding. At balitang-balita na dito sa buong ebanghelista, ang ginawa niyang pangbubugbog kay Braulio at sa mga kasamahan nito. Pambubugbog? Oo! Nasisiguro niyo hubang si Carding yun? Sigurado, sigurado. Meron pa ba namang ibang Carding Villamar dito sa lugar natin ngayon? At hindi lang yan. Kitang-kita ko kung paano pinahalik si Braulio sa tayong kabayo. Teban, nasa harap tayo ng pagkain. Eh, totoo ho namang pinahalik sa dumi ng kabayo eh. Mga Libyo, kakain na ho ako. Ako na ho kukuha ng plato. Parang nabuhay si Pepe. May nangahas na muling labanan ng pangkat ni Congressman Doliente. O ano ngayon, Clarissa? Anong sinasabi mong mahina ang loob at lampa ang tuhod? Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. Nagsasabi lang naman ako ng aking palagay eh. Hindi ka ba nakukonsensya niyan? Eh, pinapauwi mo pa ngayon tao sa Maynila. Iba talaga ang pakiramdam pag narito ako sa atin. Maliwalas na maliwalas. Para akong malayang malaya. Na paano kayo? Ba't kaya ng mga itsura nyo? May problema ho, Kong. Ano problema? Yan ba pasulong mo yun sa akin? Nakita mo naman kadarating ko lang. Hindi pa ako nakapagpapahinga. Iyon ang kapatid ni Villamar na tiga Maynila, dumating. Gusto pang pumapil. Kaya, kailangan, no, tumuloy na kay sa rest house ngayon din. Inihintay na ko ni Hepe. Carding, kung sakaling mangailangan ka ng gamit, narito lang to. Kilala ko yung mga nakabangga mo. Baka buweltahan ka. Nasa kondisyon to. Madalas ko itong linisin eh. Natatandaan kong baril na yan. Naisulat din sa akin ni Pepe. Regalo ng kumpare niya. Eh, kaya naman binigay sa kanya ito dahil sa takbo ng politika rito eh. Sana. Hindi na umabot na magamit pa yan. Abay, iba na rin yung nakahanda. Maliban doon, meron pa bang ibang naitanong? Wala na po. Si Hepe lang po nabanggit ko. Natakot po ako. Wala kang dapat ikatakot. Ayusin natin yan. Siya nga pala, mga ambo. Bukod sa tinutuluyan mo rito, meron ka pa bang ibang kamag-anak? Wala po. Sa ibang lugar, sa Maynila kaya? Wala rin po. Kung gano'n, nag-iisa ka na lang. Opo. Huwag kang mag-alala, mga ambo. Ako ang bahala sa'yo. Sko, Sir. atid mo si Ambo, ha? Huwag mong pababayaan. Opo. Maraming salamat po, Hmm. Congressman. Walang ano man, Ambo. Maraming salamat din po, Hepe. Mga bo, tayo na. Tutuloy na ho ako, Congressman. Boss, tungkol kay Villamar, pagtatagalin pa ba natin? Ngayong alam niya na nangyari sa kanyang kapatid, tapusin na natin. Pag-aralan muna natin ang isda. Bago natin bingwitin. Pag pumalag, tsaka natin limasin. Hayaan mo, ipalalagay ko kaagad sa kalendaryo ng simbahan
ang tungkol sa misa para sa pasyam ni Pepe. Aasahan din namin kayo sa bahay, Father. May konting salo-salo pagkatapos ng misa. Yun lang pala eh. O sige, makakasama ako. Siya nga pala, nakarating sa akin ang bulong-bulungan sa mga ginawa mo sa mga tauhan ni Congressman. Kilala ko ang mga taong yun, kaya mag-iingat ka sana, Karding. Salamat sa inyong paalala, Father. O sige. Carding, meron daw sasabihin sa'yo mga ito. Pasensya ka na, Chong. May kasalanan ako sa'yo. Sarili ko lang inisip ko ang pinagbitang kita. Wala kang nagawang kasalanan, Dani. Ako man ay dapat humingi ng paumanhin sa'yo. Masyado kong minaliit ang pagsukat sa iyong pagkatao. Sa tuwing naaalala ko ang aking inasal sa palengke ay lalo lamang lumilinaw sa akin ang aking nagawang pagkakamali. Sana'y mapatawad mo ako. Wala kang dapat alalahanin, Clarissa. Carding, may dumating na sulat sa bahay. Galing kay Congressman. Anong nilalaman? Iniimbitahan tayo. May handaan daw. Dadalo ka ba? Gusto ko siyang makilala. Pagpasensyahan niyo na ako kung napaghintay ko kayo. Marahil ikaw si Carding Villamar. Ako nga, Congressman. Salamat naman at pinagbigyan niyo ang aking paanyaya. Clarissa, Rosel, Gina, Magandang gabi sa inyo, Congressman. magandang gabi rin. Sir. Salamat. At si Vicente, ang taong pinagkakatiwalaan ni Pepe. Siya nga pala, Carding. Nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong kapatid. Salamat naman at naalala mo pa siya. Maupo tayo. Carding, huwag mo sanang mamasamayin kung nagtanong ako tungkol sa'yo sa Maynila. Kay Engineer Perez ka pala nagtatrabaho. Maswerte ka. Pihikan yun sa pagpili ng taong pinagkakatiwalaan. Teka nga pala, wala yata si mga Lipyo. May kompromiso po si Itay, kaya hindi nakadalo. Kompromiso o nagdadahilan lang? Hanggang ngayon ba naman, baluktot pa rin ang paninindigan ng tatay mo? Sa pagkakataong ito, dapat magtulong-tulong tayong lahat. Politika lang yan eh. Kalimutan na natin ang lahat. At dyan din ang dahilan, Carding, kung bakit inimbitahan kita. Dahil matigas din ang ulo